King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 21. Max Level. Malinaw, ang mga salita ni Zhao Fang ay nagdulot ng galit. Lalo na sa ikapitong grupo, halos lahat sila ay napupuot kay Zhao Fang. Masyadong mayabang ang lalaking ito. Zhao Chengang. Ibaba mo siya. Ang kaguluhan ay naging dahilan upang tumingin ang iba. Core rank martial art. Medyo kawili-wili iyon. Isang tahimik na babae ang nakangiti habang nakatingin sa kanya. Siya si Zhao Qin, na nasa ika-4 na ranggo sa mga panloob na disipulo. Bilang isang inner disciple, hindi na kailangan ni Zhao Qin na pumasok sa unang hakbang. Sa kanyang kultibasyon kaya niyang talunin ang lahat ng naruroon. Kahit na kung ikukumpara kay Zhao Yu ay malaki ang kanilang pagkakaiba. Mabuti. Ayos. Ayos lang. Makikita ko kung gaano kalakas ang iyong core rank martial art. Nakakamatay ang mukha ni Zhao Chengang. Sampal sa mukha ang performance ng kalaban. Fluong Wind Fist. Ibinaba ni Zhao Chengang ang kanyang galit at ginamit ang high rank skill Fluong Wind Fist. Gumamit ng lakas at bilis ang fist skill na ito para talunin ang kalaban. Ang pag-atake nito ay parang lumaragas ang bagyo. Ang lakas ni Zhao Chengang ay nasa inaasahan ng karamihan. Ang kanyang kapangyarihan ay papalapit sa isang quasi-martial artist at hindi binaygo. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay mas nakatutok kay Zhao Fang. Sa pagharap sa mga panlabas na disipulo na nasa ikapitong pwesto, gagamit pa ba siya ng core rank martial arts? Ginamit ni Zhao Fang ang kanyang mga aksyon upang patunayan ang kanyang sinabi. Flaming Metal Fist. Ang simpleng suntok ay nagbigay ng pulang kinang. Core martial arts na naman. Ito ay Flaming Metal Fist na naman. Gumagamit pa rin siya ng core rank martial arts. Nagulat ang mga disipulo ng sekta ng Zhao. Akala ng marami sa kanila ay nagbibiro lang si Zhao Fang, at hindi niya iyon gagawin. Gayunpaman, ang totoo, siya ay mas baliw kaysa sa inaasahan. Bata, ibabagsak kita. Ang mga mata ni Zhao Chengang ay parang makaluwa ng apoy habang ang kanyang dalawang kamao ay dumudurog kay Zhao Fang. Ang kapangyarihang nasa loob ng kanyang mga kamao ay nagpasigaw sa maraming disipulo ng sekta ng Zhao. Ang mga normal na third-rank cultivator ay hindi man lang makakayanan ng isang suntok na ito. Hindi masama, umabot na sa mababang antas ang Fluong Wind Fists, halatang nagsanay talaga siya ng husto. Maging ang ilan sa mga nakatatandang henerasyon ay tumanggo. Ang dalawang figure ay nagsalubong, kamao laban sa kamao. Bumagsak ka. Itinulak ni Zhao Chengang ang kanyang Fluong Wind Fist sa tuktok. Kung gumamit siya ng isang mataas na ranggo na martial art at hindi niya maibagsak si Zhao Fang sa 2 o 3 galaw, kung gayon paano siya makakapasok sa gitna ng nangungunang 10 outer disciples. Buksan. Si Zhao Fang ay kalmado. Ang kanyang mga kamao ay tila buhay at madaling nakaharang sa kamao ni Zhao Chengang. Boom! Ang paso sa kamao ni Zhao Chengang ay naging dahilan upang mamanhid ang kanyang kamao habang siya ay napaatras ng 2 hakbang, habang si Zhao Fang ay nanginginig lamang ngunit hindi gumagalaw. Paano ito posible? Nagulat si Zhao Chengang. Akala niya ay kaya niyang pabagsakin si Zhao Fang sa isang suntok, ngunit sa totoo lang, bigla siyang hinarang ng isang martial art core rank. Ano ang nangyayari? Ang disipulo ng sekta ng Zhao sa paligid ay huminto. Hindi ako naniniwala. Aksidente iyon. Hindi sinasadyang nataman nito ang kahinaan ng aking paglipat. Napaungol si Zhao Chengang habang muli siyang sumusugod gamit ang Fluong Wind Fist. Muli ay napaatras si Zhao Chengang. Bagamat pantay ang unang 2 galaw, pinipigilan si Zhao Chengang. Ito talaga ay isang pangunahing kasanayan sa martial art. Paano niya nagawa iyon? Paano makakamit ng isang core rank martial art ang mas mataas na kamay habang nakaharap sa isang high rank martial art? Ang mga disipulo ng sekta ng Zhao ay nalito. 1 galaw, 2 galaw, 3 galaw. Sa bawat pagkakataon, napapa-atras si Zhao Chengang. Kapag nag-away ang 2 tao sa parehong ranggo ay normal na ang isang panig ang manggana. Gayunpaman, ang paggamit ng isang core rank martial art habang nakikipaglaban sa isang mataas na rank na martial art ay hindi naririnig. Ano ang nangyayari? Nabaliw si Zhao Chengang habang ginagamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan.
Marami ang tumingin sa hukom at sa mas matandang henerasyon ng sekta. Ang konsensya at kasanayan sa pakikipaglaban ni Zhao Feng ay higit na nahihigitan ni Zhao Chengang. Hindi siguradong sabi ng judge. Ang kanyang pagsusuri ay hindi nasiyahan sa mga tao. Hihihi, ang batang ito ay nagsanay ng isang pangunahing ranggo na kasanayan sa tuktok ng antas. Isang matandang boses ang umalangaw mula sa gitna ng karamihan. Ito ay isang matandang lalaki na may puting balbas. Ito ang pangunahing hukom ng patimpalak na ito. Tuktok ng antas. Mabilis na tumango ang ilang judges. Alam ng lahat na kapag mas mataas ang antas ng kasanayan, mas maraming pinsala ang natatanggap. Gayunpaman, hindi ito ang kaso para sa lahat. Halimbawa, kapag ang isa ay nagsanay ng mababang ranggo na martial art sa mataas na antas, at ang isa ay nagsanay ng mataas na ranggo na kasanayan sa mababang antas, ang mataas na ranggo na martial art ay hindi magiging kasing lakas ng mababang ranggo na martial art. Karaniwan, ang mga antas ay beginner, low, high at peak level. Ang pinakamataas na antas ay nangangahulugan na ito ay umabot sa 70% o mas mataas. Karaniwan, ang isang taong nagsasanay ng martial art hanggang sa pinakamataas na antas ay napakabihirang. Gayunpaman, ang pinakamataas na antas ay hindi nangangahulugan na ito ay ang limitasyon. Sa itaas ng pinakamataas na antas ay ang pinakamataas na antas. Nangangahulugan ang pinakamataas na antas na ang kasanayan ay sinanay sa hindi bababa sa 70% ng buong potensyal nito. Masasabing perpekto ito. Bagaman parang may maliit na pagkakaiba sa pagitan ng max level at peak level, ang gap ay napakalaki. Ang pagkakaiba ay mas malaki pa kaysa sa pagkakaiba sa pagitan ng mababang antas at mataas na antas. Napangiti ng mahina ang pangunahing hukom. Ngunit kahit na ganoon, si Zhao Feng ay dapat lamang na lumaban ng pare-pareho laban kay Zhao Chengang. Hindi pa rin maintindihan ng isang martial artist. Pagkatapos ng lahat, ang mataas na ranggo na mga kasanayan sa martial art ay 3 antas na mas mataas kaysa sa pangunahing ranggo na mga kasanayan sa martial art, at si Zhao Chengang ay nagsanay ng mataas na ranggo ng martial art sa mababang antas. Tama ka. Ang tuktok ng antas ng isang core rank martial art ay halos hindi makalaban sa parehong may mababang level ng isang high rank martial art. Ngunit tulad ng nakikita mo, ang lakas ng katawan ni Zhao Feng, ang bilis ng reaksyon, ang konsensya ng pakikipaglaban at iba pa ay higit pa sa kay Zhao Chengang. Pinuri ng pangunahing hukom. Sa pamamagitan ng kanyang paliwanag ay lubos na naunawaan ng karamihan. Sa sandaling ito, ang labanan sa ikapitong yugto ay nagbabago. Si Zhao Feng ay nagsisimula ng umatake ngayon. Oh my God! Ang bilis naman! Beng! Naakit ang mga mata ng madla sa ikapitong yugto, para lamang makita ang depensa ni Zhao Feng na naging opensa. Nalampasan na ng kanyang mga kamao ang kaharian ng maaaring makamit ng flaming metal fists. Ang kanyang bilis, lakas, lahat ay tumatama sa mga kahinaan ng kalaban. Si Zhao Chengang, na nasa isang baliw na estado, ay agad na kinapa at nataman ng isa sa mga suntok ni Zhao Feng. Sumigaw si Zhao Chengang nang matanggal ang kanyang balikat sa saksakan nito. Bilang 188 panalo. Sabi ng ikapitong judge habang nagpakawala ng hininga. Wow! Nagkagulo ang ikapitong grupo. Tinalo ni Zhao Feng si Zhao Chengang sa pamamagitan lamang ng paggamit ng core rank martial art. Hindi ka panipaniwala. Si Zhao Chengang ay unang nireranggo sa grupo. Nanalo si Zhao Feng sa kanyang ika-15 laban. Nangangahulugan ito na siya na ngayon ang pinakamalakas sa pangkat 7. Sa sandaling ito ay tumingin lahat sina Zhao Yu, Zhao Yijan at Zhao Yufei. Tuktok ng antas. Nang magturo ang martial artist, naramdaman kong nawala sa isip ko ang lahat ng galaw ng flaming metal fist. Ito marahil ang dahilan. Naiintindihan ni Zhao Feng. Pagbalik niya mula sa lecture, naramdaman niya na ang kanyang core rank martial art ay umabot na sa peak, kung saan makakalaban nito ang quasi-martial artists. At ang lakas ni Zhao Chengang ay halos hindi umabot sa isang parang martial artist. Hindi masama. Mukhang may itim na kabayo ang mga alagad sa labas. Ngumiti ang pangunahing hukom. Core rank martial art. Bagamat anay na niya ito sa tuktok ng antas, matatalo pa rin siya sa anak kong si Zhao Yijan. Kung tutuusin,
Ang core rank ng martial arts ay core rango lang. Isang medyo may edad na lalaki ang bahagyang ngumiti. Oh, ang pangunahing hukom ay nagpadala ng isang interesadong tingin patungo sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay ang ama ni Zhao Yijan. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumawa habang ang kanyang mga mata ay sumulyap kay Zhao Yijan na may kumpiyansang ekspresyon. Totoo. Limitado ang potensyal ng core rank martial arts. Malamang na gumugol si Zhao Feng ng maraming oras at pagsisikap upang sanayin ito sa pinakamataas na antas, na nangangahulugang wala na siyang maraming oras na natitira upang magsanay sa iba pang mga kasanayan. Nakakalungkot. Habang nagsasalita ang pangunahing hukom dito, humiling siya. Pinakamataas na antas ng isang pangunahing ranggo na martial art. Mapanuksong tumingin si Zhao Yijan kay Zhao Feng. Sa kanyang mga mata, ang pangunahing ranggo ng martial arts ay basura. Gulat na tumingin kay Zhao Feng ang nakaputing damit na babae. Brother Yijan, kailangan mong talunin siya. Schweier, ayos lang. 3 hanggang 10 galaw lang ang kailangan ko. Pero hindi ko siya papakawalan ng ganoon kadali, ipapahiya ko rin siya. Tiwalang sabi ni Zhao Yijan. Napakalakas ng boses niya kaya narinig iyon ng marami sa mga naruroon. Sa oras na ito, dama po ang mga mata ni Zhao Feng sa kanila. Nagtama ang kanilang 4 na mata. Habang malamig ang mga mata ni Zhao Yijan, si Zhao Feng ay may malabong ngiti. Bilang 188 laban sa 233. Nagpatuloy pa rin ang pangkatang paligsahan. Matapos talunin ni Zhao Feng si Zhao Cheng, wala na siyang kalaban niya sa ika-7 yugto. 16 na panalo. 17 panalo. 18 panalo. Karamihan sa mga taong nakilala ni Zhao Feng ay umamin ng pagkatalo. At ang mga may lakas ng loob na lumaban, natapos sila sa isang kamao. Masyadong kaiyahiya ang matalo laban sa isang pangunahing martial art. Ang mga disipulo ng sekta ng Zhao ay tumingin kay Zhao Feng na parang may sakit siya. 18 panalo. 19 na panalo. 20 sunod-sunod na panalo. Sa wakas, nanalo si Zhao Feng ng 20 sunod-sunod na laban, na nagpapahintulot sa kanya na magpatuloy sa susunod na round. King of Gods, Kabanata 22. Kapanganakan ng Black Horse. Napabuntong hininga si Zhao Feng habang nakaupo. Si Zhao Feng ay isang itim na kabayo na lumitaw sa paligsahan ng grupo. Gamit lamang ang kanyang pangunahing ranggo na martial arts ay natalo niya ang lahat sa kanyang paraan. Maging si Zhao Chengang, na nasa ika-7 ranggo sa mga panlabas na disipulo, ay natalo. Nagtataka ako kung paano ang iba pang mga grupo. Nilaybot ng mga mata ni Zhao Feng ang kabilang grupo. Ang mga preliminaries ay hinati sa 10 magkakaibang grupo, kung saan ang bawat grupo ay may isang patas na halo ng malalakas at mahihinang mga disipulo. Bukod kay Zhao Feng, marami pang iba ang nanalo ng 20 sunod-sunod na laban, kaya diretso rin silang umaban sa susunod na round. Ang pinakamabilis sa kanila ay si Zhao Yijan mula sa pangalawang grupo. Ang espada ni Zhao Yijan ay napakabilis, bago pa makapag-react ang kanyang mga kalaban ay umabot na ito sa kanilang lalamunan. Sa bilis ng pagpasok sa susunod na round, mas mabilis pa si Zhao Yijan kaysa kay Zhao Yu. Sa mga panlabas na disipulo, tanging ang nangungunang 3, sina Zhao Yufei, Zhao Yu at Zhao Yijan, ang nakakapagbanta sa akin. Ang edad ni Zhao Yu ay bahagyang mas mataas, 17 taong gulang, at ang kanyang maskuladong katawan ay tila napakalaki. Reverse Wind Fist. Sinuntok ng isang disipulo sa ika-3 ranggo si Zhao Yu, ngunit hindi man lang gumalaw ang huli. Nagsimulang pawisan ang noo ng alagad. Anong depensa? Bahagyang nagulat si Zhao Feng. Ang buong pag-atake ng ika-3 ranggo ay hindi man lang makapinsala kay Zhao Yu ng kaunti. Si Zhao Yu ay dapat na nagsanay sa isang mataas na ranggo na kakayahan sa pagpapalakas ng katawan upang pahintulutan ang kanyang depensa na malampasan ang pinsalang ginawa ng parehong ranggo. Kahit papaano ay hindi makayanan ni Zhao Feng ang mga suntok ng isang third-rank cultivator gamit lamang ang kanyang katawan. Kung si Zhao Yijan ay sinabing mabilis at pasabog, kung gayon si Zhao Yu ay kabaligtaran. Siya ay mabagal at ang kanyang depensa ay hindi malalampasan. Gumamit si Zhao Yufei ng lambot upang talunin ang katigasan.
Casual niyang iwawagayway ang kanyang kamay at talunin ang kalaban. Bawat galaw niya ay tila walang kamali-mali. Nakasuot siya ng kulay ube na damit at kapansin-pansin ang kanyang kagandahan. Nakakapreskong pakiramdam ng mga nanood sa kanya. Sino siya? Ang magkaroon ng lakas ng parang martial artist sa murang edad. Kahit na ang ilan sa mga panloob na disipulo ay naakit ni Zhao Yufei. Maganda siya at talentado sa parehong oras. Kapag ang mga taong tulad niya ay pumasok sa panloob ng mga disipulo, hindi na tayo magkakaroon ng pagkakataon. Masyado pa siyang bata. 2 taon pa at baka may kumpara siya sa pinakamagandang babae ng Sun Feather City, si Qiu Menggayo. Hanggang sa isang tiyak na punto, mas maraming tao ang nakatutok sa kanya kaysa kina Zhao Yu at Zhao Yijan, na una at pangalawa. Ito ay higit sa lahat dahil sa kanyang kagandahan at talento. Di nagtagal, ang 10 grupo ay nagkaroon ng isang tao na manalo ng 20 magkasunod na laban. Ang unang grupo ay si Zhao Yu, pangalawang grupo Zhao Yijan, ikatlong grupo Zhao Yufei, ikaapat na grupo Zhao Gan, ikalimang grupo Zhao Guang. Lahat sila ay nireranggo sa nangungunang 10 panlabas na disipulo. Gayunpaman, mayroong isang hindi inaasahang tao mula sa pangkat 7. Si Zhao Feng ay isang itim na kabayo na nagmamadaling lumabas at kinuha ang pwesto ni Zhao Chengang. Bukod sa 10 taong ito, hindi marami ang nanalo ng 20 sunod-sunod na laban. Tuloy-tuloy lang ang mga paligsahan ng grupo hanggang sa may natira na 10 tao sa bawat grupo. Gamit ang isang araw na oras, mayroon na ngayong kabuoang 100 disipulo ang natitira. Ang 100 na ito ay mga piling tao ng mga panlabas na disipulo. Sa ikalawang araw ay muling nagkita ang 100 tao sa Sky Martial Field. Pagkapahinga ng isang gabi, nakaramdam ng sobrang sigla si Zhao Feng. Nalaman niya na ang mga pasporo na ito ay nakatulong sa pagtaas ng kanyang paglilinang sa isang tiyak na lawak. Ngayon papasok tayo sa ikalawang round ng pag-aalis. Kayong lahat ay mga elite ng mga panlabas na alagad, ngunit ngayon, kalahati sa inyo ay aalisin. May iwan ang 50 sa inyo para makapasok sa huling paligsahan. Narito ang mga patakaran. Isang boses ang umalangaw-ngaw sa buong field. Napabuntong hininga ang 100 kalahok habang nakikinig sa mga alituntunin. Ang pagraranggo ay ginawa sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga puntos, lahat ay nagsimula sa 1 puntos at bawat laban na kanilang napanalunan ay tataas ang kanilang mga puntos ng 1, sa bawat pagkatalo ay ibabawas ng 1 puntos. Sa wakas, ang 50 tao na may pinakamaraming puntos ay lalaban sa mga panloob na disipulo. Simulan. Narinig ang boses ng judge. Bilang 144 laban sa 26. Bilang 73 laban sa 429. Ang 10 magkakaibang yugto ay may mga laban na nagaganap. Marami ang aamin ng pagkatalo kung nakita nilang masyadong malakas ang kanilang kalaban. Para sa mga halimbawa sina Zhao Yu at Zhao Yijan, ang kanilang mga kalaban ay umamin ng pagkatalo sa sandaling nakita nila sila. Mas gugustuhin nilang tipirin ang kanilang lakas para sa susunod na round. Bilang 188 laban sa 169. Sa wakas ay si Zhao Feng na. Ang kanyang kalaban ay isang kabataang may itim na mukha sa ikalawang ranggo. Inaamin ko ang pagkatalo ko. Nakita ng nakaitim na mukha na binata na si Zhao Feng iyon kaya agad siyang sumuko. Bahagyang natigilan si Zhao Feng. Ang kabataang may itim na mukha ay nasa parehong grupo ni Zhao Feng noong unang round, ngunit hindi sila nagpalitan ng suntok. Tulad nito, nakuha ni Zhao Feng ang kanyang unang puntos at ang kanyang tala ay umabot sa 2. Hindi nagtagal ay nakilala ni Zhao Feng ang kanyang pangalawang kalaban. Sa pagkakataong ito ang kanyang kalaban ay isang babaeng nasa pangalawang ranggo. Alam kong malakas ang lakas mo pero hindi ako aamin ng pagkatalo. Nakagat ng ngipin ang simpleng nakadamit na dalaga. Sa pagharap sa ganitong uri ng mahinang babae, hinahayaan siya ng ilan na manalo ng kusa. Flaming Metal Fist. Muling dumating ang simpleng suntok at napaatras ng 6 na metro ang dalaga. Isang galaw, mabilis at simple. Ayaw ni Zhao Feng na mag-aksaya ng oras dahil ang kalaban ay masyadong mahina at hindi makakatulong sa kanya na umunlad. Natalo ako. Nakaramdam ng pagkadismaya ang dalaga habang lumalayo. Nang aapi ng mga mahihinang babae, ano ang masaya tungkol doon?
Hihintayin kong magpatuloy, maghihiganti ako para kay Ate Zin. Ang mga aksyon ni Zhao Fang ay naging sanhi ng ilang mga kabataan na tumingin sa kanya ng may paghamak. Bilang 188 panalo. Ang hukom ay tumingin ng papuri kay Zhao Fang. Masyadong madali ang mga susunod na laban. Ang mga puntos ni Zhao Fang ay patuloy na tumaas. Suko na ako. Inaamin ko ang pagkatalo ko. Flaming Metal Fist. Karamihan sa mga kalaban ni Zhao Fang ay sumuko, ngunit ang mga hindi agad natalo. Ang lakas ng batang ito ay malamang na umabot sa quasi-martial artist rank. Habang dumarami ang mga laban, parami ng parami ang nagsimulang maunawaan ang kanyang lakas. Hindi nakalimutan ni Zhao Fang na bigyang pansin sina Zhao Yu at Zhao Yijan. Sa isang pagkakataon, sa ikatlong yugto. Mabilis. Tingnan mo. Zhao Yijan laban kay Zhao Gan. Lumingon si Zhao Fang upang makitang nagpapalitan na ng suntok ang dalawa. Ang pangalawa at ikaapat na pinakamalakas na panlabas na alagad na nakikipaglaban ay madaling nakakuha ng atensyon ng karamihan. Ang dalawang taong ito ay parehong nirerango sa nangungunang limang at orihinal na ang kanilang lakas ay walang gaanong pagkakaiba. Ikasampung pagbabago ng makamandag na ahas. Sigaw ni Zhao Gan habang umiikot sa lupa na parang ahas. Napakaliksi niya kaya't maraming beses niyang naiwasan ang espada ni Zhao Yijan. Bahagyang naantig si Zhao Fang dahil ang lakas ni Zhao Gan ay tumaas ng husto mula noong magkaharap sila noong nakaraang buwan. Sinanay din niya ang 13 pagbabago ng makamandag na ahas hanggang sa ikasampung pagbabago, na nangangahulugang mayroon na siyang lakas ng parang martial artist. Ang lakas ni Zhao Gan ay kapantay ni Zhang Fei mula sa Sky Cloud Forest. Bagaman marami kang pinagbuti, matatalo ka pa rin sa akin tulad ng dati. Zhao Yijan habang pinabilis niya muli ang kanyang bilis. Ito ay ang mataas na ranggo na kasanayan na Ice Flowing Sword. Ito ay isang napakahirap na kasanayan upang sanayin. May tumawag. Ang espada ni Zhao Yijan ay naging mas mabilis at mas mabilis. Nagawa ni Zhao Gan na umiwas noong unang ngunit sa paglipas ng panahon ay paunti-unti na rin siyang nakakaiwas. Hindi nagtagal ay lumitaw ang ilang mga slash mark sa katawan ni Zhao Gan. Si Zhao Yijan ang nanalo. Itinigil ng judge ang laban dahil gusto nilang tumuloy din si Zhao Gan sa susunod na round nang hindi masyadong nasaktan. Sa oras na ito, ang likod ni Zhao Gan ay puno ng malamig na pawis habang hindi makapaniwalang tumingin kay Zhao Yijan. Paano mo ito nagawa? Gumamit si Zhao Yijan ng wala pang 10 galaw para talunin si Zhao Gan. Napakalakas ng lakas ni Zhao Yijan. Bulalas ng isa sa mga disipulo ng sekta ng Zhao. Nag-sparring sina Zhao Yijan at Zhao Gan noon, ngunit sa oras na iyon ay tumagal ang laban, kung saan nagpalitan sila ng mahigit 100 suntok, ngunit ngayon ay kailangan na lang niya ng 10. Ang lakas ni Zhao Yijan ay maaaring may kumpara kay Zhao Yu ngayon. Ilang tao ang humula. Sina Zhao Yijan at Zhao Yu. Ang forte ng isa ay atake habang ang isa ay depensa. Ano kaya ang mangyayari kung magkita ang dalawang ito? Marami ang naghihintay sa sagupaan. Sina Zhao Yijan at Zhao Yu ang dalawang hot pick para sa titulong pinakamalakas na panlabas na alagad. Hindi rin natalo si Zhao Yufei. Nanatiling kalmado ang mukha ni Zhao Fang habang nakatingin siya. Nanalo na siya ngayon ng 44 na sunod-sunod na laban. Gayunpaman sa oras na ito nakilala niya ang isang malakas na kalaban. Ito ang ikalimang ranggo na panlabas na disipulo, si Zhao Guang. Si Zhao Guang ay nagkaroon din ng mahigit 40 puntos at ang tanging natalo niya ay laban kay Zhao Yu. Hehe, bata. Dito na nagtatapos ang sunod-sunod mo panalo. Masayang tumawa si Zhao Guang. Marami ang tuwang-tuwa kay Zhao Fang. Ang ikalimang ranggo na si Zhao Guang ang pinakamalakas na kalaban na nakaharap niya sa ngayon. Ang iyong lakas ay halos hindi umabot sa quasi-martial artist rank. Mahinahong sabi ni Zhao Fang. Talaga. Pagkatapos ay ipapatikim ko kung anong mga kasanayan ang mayroon ka bukod sa martial arts ng core rankang. Naningkit ang mga mata ni Zhao Guang. Shua. Nang matapos niya ang kanyang mga salita ay lumipat siya sa tabi ni Zhao Fang. Ang bilis naman. Si Zhao Guang at Zhao Yufei ay parehong kilala sa kanilang footwork. Ang bilis ni Zhao Guang ay nagdulot ng maraming papuri mula sa karamihan. Isang paligsahan ng bilis.
Mapanuksong tumingin si Zhao Fang kay Zhao Guang. Shua. Nang tatama na ang palad ni Zhao Guang kay Zhao Fang, nawala ang target sa ilalim ng kanyang mga mata. Parang hinahati ng kanyang palad si Zhao Fang sa hangin. Hindi maganda. Naisip ni Zhao Guang. Wow! Napatingin ang mga alagad sa ibaba sa pinangyarihan. Maraming mabilis na nag-react ang nakatingin sa likod ni Zhao Guang. Angry Dragon Fists. Naramdaman na lang ni Zhao Guang na may lumapit sa kanyang likuran. Si Zhao Guang ay likas na sinubukang hadlangan ang suntok, at nagawa niya ito, ngunit pagkatapos ay naramdaman niya ang isang nagngangalit na lakas na nanag sa kanya. Boom! Napaatras si Zhao Guang ng ilang metro at muntik nang mahulog. Anong kasanayan ang natutunan niya para ang kanyang bilis ay naging napakabilis? Ang puso ni Zhao Guang ay umaalon sa pagkabigla. King of Gods, Kabanata 23. Ang mataas na antas ng isang mataas na ranggo na kasanayan. Pagkatapos ng unang palitan ay nakita agad ang pagkakaiba. Sa wakas ay napatatag ni Zhao Guang ang sarili habang nakatitig sa gulat. Hindi umatake si Zhao Fang. Sa mga tuntunin ng bilis, buong tiwala siya na kahit na ang ilan sa mga pang-apat na ranggo na cultivator ay hindi makakatalo sa kanya. Sa puntong ito, ang labanan sa pagitan ni Zhao Fang at Zhao Guang ang pinagtutuunan ng pansin ng buong pulutong. Ang bilis niya ay mas mabilis pa kaysa kay Zhao Guang. Ang nangungunang tatlong panlabas na alagad ay natigilan. Napakagandang footwork skill. Nagulat din ang mga matatandang nanonood. Ang kanyang kakayahan ay napakapamilyar. Bulong ng pangunahing hukom. Natuto na siya ng lightly floating fairy. Sigurado ako. Isang martial artist ang seryosong tumingin kay Zhao Fang. Ang martial artist na ito ay minsang natuto ng lightly floating fairy. Gayunpaman, napakahirap magsanay sa lightly floating fairy, kahit na ito ay bahagi lamang ng kasanayan, kaya't nagsanay lamang siya dito sa loob ng 2 taon bago sumuko. Ito ay lightly floating fairy. Ang makapagsanay ng lightly floating fairy sa ganoong kataas na antas ay nangangahulugan na ang kanyang pangunawa ay hindi masama. Kahit na ang lightly floating fairy ay isang mataas na ranggo na kasanayan, ito ay isang sirang kasanayan kaya ang potensyal nito ay limitado. Pag-atake ni Zhao Fang. Si Zhao Fang ay parang hangin, ang kanyang bilis ay napakabilis. Ginamit ni Zhao Guang ang lahat ng kanyang lakas ngunit hindi pa rin nakaiwas sa mga pag-atake ni Zhao Fang. The Fifth Stance of the Angry Dragon. Ang Angry Dragon Fists ay napakapopular sa gitna ng mga middle rank na martial art na kasanayan kaya madali itong nakilala. Beng. Pinilit ni Zhao Fang si Zhao Guang. Pakiramdam ni Zhao Guang ay parang hindi siya makahinga dahil masyadong malakas ang pressure. Bawat suntok ay mapa-atras siya. Siya ay ganap na pinangungunahan ni Zhao Fang. Sa bilis, madaling nalampasan siya ni Zhao Fang. Sa mga tuntunin ng kapangyarihan, nalampasan din siya ni Zhao Fang. Wow! Matapos harangin ang ikawalong suntok, iniluwa ni Zhao Guang ang isang subo ng dugo at sumuko. Si Zhao Guang, na nasa ika-5 ranggo, ay natalo sa 10 galaw. Bagamat alam nilang malakas si Zhao Fang, at kayang hamanin ang nangungunang 5, ang resulta ay namangha sila. Ang pagganap ni Zhao Fang ay hindi mas mahina kaysa kay Zhao Yu at ng mga kasama niya. Napakataas ng katalinuhan ng batang ito. Hindi lang siya nagsanay ng isang core rank martial art sa pinakamataas na antas, sinanay din niya ang Angry Dragon Fist sa pinakamataas na antas. Maaari niyang talunin si Zhao Guang sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa kanyang pinakamataas na antas, middle rank martial art skill. Pinuri ng mga matatanda si Zhao Fang. Nagpatuloy ang mga laban. 4 na tao lang ang nagkaroon ng diretsyong panalo. Sina Zhao Yu, Zhao Yijan, Zhao Yufei at Zhao Fang. Ang 4 na ito ay kilala bilang 4 na malakas. Zhao Fang. Zhao Fang. Naghiyawan ang mga tao habang si Zhao Fang ay umakyat sa entablado. Sa bawat oras na siya ay nagpapatuloy, karamihan sa mga kalaban ay umamin ng pagkatalo, o natalo sa ilalim ng 3 galaw. Nakilala pa ni Zhao Fang si Zhao Kun. Suko na ako. Kinagat ni Zhao Kun ang kanyang mga ngipin at gustong maghukay ng isang butas upang maitago ito. Nahijitin na ng lakas ni Zhao Fang ang kanyang kapatid, paano siya mananalo? Ang 4 na malakas ay nagpatuloy sa paghahari sa kanilang mga laban.
Marami ang nag-aabang kung kailan magsasalpukan ang apat na malakas na ito. Sa wakas, pagkatapos ng 60 panalo, si Zhao Yu, na unang nirerango, ay humarap kay Zhao Yijan, na nasa pangalawa. Zhao Yu. Zhao Yu. Zhao Yijan. Zhao Yijan. Maraming tao ang naghiyawan dahil sa pananabik. Zhao Yu. Mula noong natalo ako sa iyo kalahating taon na ang nakalipas, sa wakas ay nagkita tayong muli. Si Zhao Yijan ay puno ng pakikipaglaban. Sa mga panlabas na disipulo, si Zhao Yu ay napakababa. Ang ginawa lang niya ay naglilinang araw-araw at sa makatuwid, ang kanyang pundasyon ay ang pinakasolid, na nagpapahintulot sa kanya na patuloy na umupo sa numero 1 upuan. Gumawa ka, titingnan natin kung ang cold flowing sword mo ay mas malakas kaysa sa metal body ko. Ang taas ni Zhao Yu ay tumataas kay Zhao Yijan. Kinuha ni Zhao Yijan ang kanyang espada mula sa kaluban nito. Sa sandaling ginamit ang cold flowing sword, parang nagyayelo ang hangin. Metal palm. Tumayo ang katawan ni Zhao Yu habang ang kanyang kamao ay sumuntok patungo sa espada. Pang! Dahil sa pagsabog, nanginginig ang eardrums ng mga lower-level cultivator. Si Zhao Yijan ay umatras ng 2 hakbang pagkatapos ay umikot para saksakin ang ibabang bahagi ng katawan ni Zhao Yu. Ang isa sa kanila ay nagtatanggol habang ang isa ay nakakasakit. Malinaw na ang lakas na ipinakita ni na Zhao Yijan at Zhao Yu ay madaling talunin ang mga quasi-martial artist. Kung si Zhao Feng ay hindi bumuo ng panloob na lakas, hindi niya magagawang masira ang mga depensa ni Zhao Yu. Ding! 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 Napunta sa nagbabagang pamamaraan ang laban ni na Zhao Yu at Zhao Yijan. Ang espada ni Zhao Yijan ay naging mas mabilis at mas mabilis. Binalot ng malamig na hangin ang katawan ni Zhao Yu. Patuloy na hinarang ni Zhao Yu ang espada ni Zhao Yijan. Kung ito ay isa pang ikatlong ranggo sa halip na si Zhao Yu ay natapos na sila sa isang galaw. Napakatatag ng pundasyon ni Zhao Yu at ang kanyang forte ay depensa. Kung hindi manalo si Zhao Yijan sa kalahati ng oras na kumukulo ang tsaa, hindi siya mananalo. Sabi ng pangunahing hukom. Hihihi, kalahati ng oras para kumulo ang tsaa. Hindi niya kakailanganin ng ganoon katagal. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, na siyang ama ni Zhao Yijan ay may kumpiyansang sabi. Oh, nagbago ang ekspresyon ng pangunahing hukom. Sa sandaling ito, biglang nagbago ang labanan. Ho, napaungo si Zhao Yu habang naputol ang kanyang braso. Paano masisira ang metal body ko? Namuti ang mukha ni Zhao Yu. Ang katawan ng metal ay isang kasanayan na nagpabago sa katawan ng isang tao na kasing tigas ng metal. Sinamahan ng metal fists, ang kanyang lakas at depensa ay umabot sa limitasyon. Naniniwala siya na walang sino man sa ilalim ng ika-4 na ranggo ang makakapasok sa kanyang depensa. Mataas na antas ng isang mataas na ranggo na kasanayan sa martial art. Sigaw ng judge. Mataas na antas ng isang mataas na ranggo ng martial art. Huminga ng malamig ang mga disipulo sa malapit. Para sa karamihan ng mataas na ranggo na martial arts, sapat na ang hirap na sanayin sila sa mababang antas, at ang pagsasanay ng isa sa mataas na antas, ay maraming beses na mas mahirap. Gayunpaman, kapag naabot na nito ang mataas na antas, ang pinsala ng kasanayan ay magiging 50% na mas mataas kaysa sa kung ano ito sa mababang antas. Ang Flowing Cold Sword ay isa ng nakakatakot na high-rank offense skill. Kapag ang isang tao sa ikatlong ranggo ay nagsanay nito sa mababang antas, ang isa ay maaaring magkaroon ng lakas ng isang parang martial artist. Kung ang isa ay nagsanay nito sa mataas na antas, maaari itong magbanta sa mga martial artist. Mataas na antas ng isang mataas na ranggo ng martial art. Hindi nakapagtataka. Binabati kita Zhao Chanjian, sa pagkakaroon ng napakatalino na anak. Ngumiti ang pangunahing hukom patungo sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Si Zhao Chanjian ay ama ni Zhao Yijan. Salamat matanda. Nagulat si Zhao Chanjian dahil ang pangunahing hukom ay isang elder, na nangangahulugan na ang kanyang katayuan ay mas mataas kaysa sa kanya. Sa entablado. Ice Cold Flash. Itinulak ni Zhao Yijan ang espada sa mas mabilis na bilis. Fash. Ang kamisete ni Zhao Yu ay napunit habang ang kanyang katawan ay pinutol ng maraming beses. Si Zhao Yijan ang nanalo. Agad na sabi ng judge.
Mataas na antas ng isang mataas na ranggo ng martial art. Hindi ako natalo ng hindi makatarungan. Sabi ni Zhao Yu habang bumantong hininga. Matapos talunin si Zhao Yu, hindi na napigilan ang momentum ni Zhao Yijan. Zhao Yijan. Zhao Yijan. Naghiyawan ang mga nasa ibaba. Maraming kabataan ang tumangala sa kanya. Si Zhao Yijan na ngayon ang hari ng mga panlabas na disipulo. Sinuri ni Zhao Yijan ang lugar at ang kanyang mga mata ay damapo kay Zhao Fang. Ang kanyang mga labi ay kumurba sa isang malamig na ngiti habang nakatingin siya kay Zhao Fang ng masama. Brother Jian. Si Zhao Zhou na ganap na pula ang mukha ay tumakbo palapit sa kanya. Naniniwala siya na ang lakas nito ay walang kapantay. Kasabay nito, tumingin siya kay Zhao Fang. Walang ekspresyon si Zhao Fang. Ngayon tatlo na lang ang natitira na may perpektong record, sina Zhao Yijan, Zhao Fang at Zhao Yufei. Gayunpaman, ngayon ay wala nang labis na pag-asa na natitira. Sa opinyon ng karamihan, hindi magpapatalo si Zhao Yijan sa sino man mula sa mga panlabas na disipulo. Siya ay magiging mataas na ranggo sa gitna ng mga panloob na disipulo. Mataas na antas ng isang mataas na ranggo ng martial art. Bulong ni Zhao Fang. Ang kanyang perpektong record ay patuloy na tumataas at hindi nagtagal ay umabot ng 60 panalo. 61 panalo. Gayunpaman, hindi maiiwasan ang laban nina Zhao Yijan at Zhao Fang. Sa wakas, sa kanyang ika-69 na laban, nakita ni Zhao Fang ang kabataang nakasuot ng lila na nakatayo sa entablado. Si Zhao Yijan iyon. Natahimik ang mga tao nang magkaharap ang dalawa. Pagkatapos ng lahat, si Zhao Fang ay may perpektong record din. Zhao Fang. Hindi ka naman aamin ng talo diba? Mapanuksong sabi ni Zhao Yijan. Sa kanyang opinyon, ang tanging kalaban niya ay si Zhao Yu, lahat ng iba ay basura. King of Gods, Kabanata 24. Paunang nangungunang panlabas na alagad. Sa pagharap sa paghamak ni Zhao Yijan, bahagyang ngumiti si Zhao Fang. Bagamat malakas si Zhao Yijan, mayroon siyang mapagmataas na ugali. Nangangahulugan ito na walang silbi ang pakikipag-usap sa kanya. Sa pamamagitan lamang ng pagkilos mapapatunayan mo ang gusto mong sabihin. Bagamat hindi tumugon si Zhao Fang, ang kanyang ugali ay parang mga karayom sa mga mata ni Zhao Yijan. Bahagyang natigilan ang mga tao. Masyado nang mayabang si Zhao Yijan, ngunit ang katahimikan ni Zhao Fang ay higit pa sa masasabi ng mga salita. Bata, kung hindi ka magsasalita ngayon, hindi ka makakapagsalita mamaya. Malalim na sabi ni Zhao Yijan. Ang kanyang espada ay kumislap sa harap ni Zhao Fang. Nagsimula si Zhao Yijan sa cold flowing sword. Bagamat napakayabang niya, alam niya na si Zhao Fang ay may lakas ng parang martial artist kaya kailangan niyang lumabas ng buo. Nakaramdam si Zhao Fang ng lamig na nagmumula sa espada. Whoosh! Nalampasan ng espada ang balikat ni Zhao Fang ng kalahating pulgada. Ang taas ng teknik. After image lang ang nakikita ko. Kung mayroon lang siyang lakas ng parang martial artist, tiyak na hindi niya makakaharap ang mataas na antas ng cold flowing sword. Hindi inisip ni Zhao Fang na ang kanyang depensa ay hihigit pa kay Zhao Yu. Seng. Kasing liwanag ng dahon, humiwalay si Zhao Fang kay Zhao Yijan. Sa mga tuntunin ng pagkakasala, si Zhao Fang ay hindi kalaban ni Zhao Yijan, maliban kung natutunan niya ang isang mataas na ranggo na diskarte sa pagpapalakas ng katawan tulad ni Zhao Yu. Saan ka tatakbo? Mabilis na tumalon si Zhao Yijan at ginamit ang cold flowing sword sa hangin. Kahit anong pilit ni Zhao Fang na umiwas, patuloy siyang sinusundan ng ginaw. Hindi nakakagulat na ito ay ang mataas na antas ng isang mataas na ranggo ng martial art. Naisip ni Zhao Fang, alam niya na kahit na ang kanyang Angry Dragon Fists ay umabot na sa pinakamataas na antas, hindi ito tugma sa cold flowing sword ni Zhao Yijan. Ice Cold Flying Explosion. Biglang nagbago ang galaw ni Zhao Yijan. Lumiko ang espada patungo sa landing spot ni Zhao Fang. Hindi maganda. Nasa himpapawid si Zhao Fang at kapag nakarating na siya, hindi niya maiiwasan ang pag-atake sa lugar ni Zhao Yijan. Ang Ice Cold Flying Explosion. Maaari na siyang gumamit ng mga pag-atake sa lugar habang nasa ilalim pa ng ika-4 na ranggo. Mukhang napagpasyahan na ang labanan. Ang nakatatandang henerasyon, na nanonood, ay nagpuri.
Bumaba ka. Ang ice-cold flying explosion ni Zhao Yijan ay nagpadala ng magulong pagsabog patungo sa ibabang bahagi ng katawan ni Zhao Fang. Lightly floating wave. Huminga ng malalim si Zhao Fang habang sinisiksik niya ang lahat ng kanyang dugo, na nagpapahintulot sa kanya na tumalon sa himpapawid. Teng. Ang kanyang katawan ay umalis sa pull of gravity habang tumalon sa pamatay na galaw ni Zhao Yijan. Paano ito posible? Natarante si Zhao Yijan nang makita niyang tumalon si Zhao Fang sa kanyang pagpatay. Ano? Sinanay ni Zhao Fang ang lightly floating fairy sa napakataas na antas. Papuri ng pangunahing hukom habang hinahaplos ang kanyang balbas. Lightly floating wave. Iyon ang ultimate move ng lightly floating fairy. Paano niya nagawa ito? Bulalas ng martial artist na dating nagsanay sa lightly floating fairy habang siya ay napatayo mula sa pagkabigla. Sa entablado, si Zhao Fang ay tumatakbo habang si Zhao Yijan ay sinubukang humabol. Hindi nagtagal, ang cold flowing sword ni Zhao Yijan ay papalapit na sa mataas na antas, ang pinsala at bilis nito ay mabilis na tumataas. Hindi rin masama si Zhao Fang. Ang kanyang lightly floating fairy ay ginawa siyang kasinggan ng isang balahibo at bagaman tila halos hindi niya naiwasan ang espada, hindi man lang siya nahawakan ng espada ni minsan. Mabagal na lumipas ang oras. Habang tumatakbo si Zhao Fang, sinubukan niyang maghanap ng anumang mga pagkukulang sa kakayahan ni Zhao Yijan para makaganti siya. Gayunpaman, bigla niyang napagtanto na hindi man lang siya makalapit kay Zhao Yijan, kung hindi, haharap siya sa isang pamatay na hakbang. Hindi man lang napigilan ng kanyang Angry Dragon Fists ang isa sa mga suntok ng espada ni Zhao Yijan. Kung sinubukan niyang harangan ang isa, masusugatan siya. Kailangan ko bang gamitin? Napabuntong hininga si Zhao Fang habang nagising ang panloob na lakas sa kanyang katawan, pagkatapos ay nawala. Umaasa sa hiding air technique, itinago niya ang kanyang inner strength. Habang nasa himpapawid, biglang inilagay ni Zhao Fang ang kanyang enerhiya sa kanyang kaliwang mata. Pa. Sa sandaling na-activate ang kaliwang mata, pumasok si Zhao Fang sa supervision mode. Bagamat mabilis ang espada ni Zhao Yijan, bumagal ito sa kanyang mga mata. Nakikita pa niya kung saan nagtipon ang lakas sa katawan ni Zhao Yijan, at sa pamamagitan nito, nahuhulaan ni Zhao Fang kung saan susunod na aatake si Zhao Yijan. Teng. Madaling naiwasan ni Zhao Fang ang lahat ng pag-atake. Angry Dragon Fist. Sa isang tiyak na punto, gumanti si Zhao Fang. Ice Cold Wind. Si Zhao Yijan ay hindi umiwas o nagtanggol. Sa halip ang kanyang espada ay dumaan sa lalamunan ni Zhao Fang. Pakiramdam ni Zhao Fang ay walang magawa dahil, bagamat nakakahanap siya ng mga puwang sa mga galaw ni Zhao Yijan, hindi siya makakaatake dahil hindi niya maiiwasan ang espada ni Zhao Yijan. Ang cold flowing sword ay nakatuon sa talas at opensa. Wala man lang itong depensa. Gayunpaman, nasanay niya ito sa mataas na antas kaya ang kanyang mga kapintasan ay maliit at mayroon lamang akong 50% na pagkakataon na manalo. Sinuri at hinulaan ni Zhao Fang sa loob ng kanyang isipan. Ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan niya at ni Zhao Yijan ay ang antas ng kasanayan sa martial art. Upang talunin si Zhao Yijan, mayroon lamang siyang dalawang pagpipilian. Ang unang paraan ay umiwas hanggang mapagod ang kalaban. Buong kumpiyansa si Zhao Fang na, sa pamamagitan ng kanyang kaliwang mata at lakas sa loob, mas makakatagal pa siya kaysa kay Zhao Yijan. Ang pangalawang paraan ay ang paggamit ng kanyang inner strength at manalo sa pamamagitan ng puwersa. Tulad ng iniisip ni Zhao Fang. Judge, sa tingin ko silang dalawa ay parehong henyo at kung magtagal ito at ang isa sa kanila ay masugatan o mamatay, tayo ay parurusahan ng sekta. Kadalasan, kahit na huminto sila, si Zhao Yijan ay may 50 hanggang 60% tsansa na manalo, ngunit hindi niya alam na ang pagtigil ay hindi magandang ideya. Ngunit, hindi pa sila tapos. Ang pangunahing hukom ay medyo nag-aalangan dahil ang kultibasyon ni Zhao Chanjian ay umabot sa ika-6 na ranggo at ang kanyang katayuan ay hindi masyadong mababa. Bagaman hindi pa sila tapos, hindi mo ba nakikita kung sino ang nangunguna? Si Zhao Chanjian ay nagbigay ng alam na tingin sa pangunahing hukom. Ito ay malinaw na kung ito ay ginawa ng maayos, magkakaroon ng malaking gantimpala. Mabuti. Ang pangunahing hukom ay nagsabi.
Bilang 188, Zhao Fang, nasa iyo ang pang-ibabang kamay, kaya kung ito ay mag-drag palabas, ang hukom ay may karapatang gumawa ng desisyon. Ayos lang ba ito sa'yo? Nakaramdam si Zhao Fang ng galit sa kanyang puso. Ang hukom ay halatang may kinikilingan kay Zhao Yijan. Malinaw, ang hukom ay hindi maaaring hayagang sabihin na si Zhao Yijan ay nanalo, ngunit bilang hukom, sila ay may karapatang gumawa ng desisyon pagkaraan ng ilang sandali. Halimbawa, ang hukom ay maaaring gumawa ng desisyon kung ang isang laban ay nadrag ng napakatagal. Nagdulot nga ng ilang kaguluhan ang desisyon ng hukom. Bagaman si Zhao Fang ang may kapangyarihan, hindi siya natatalo. Tumatakbo na lang siya. Sinasayang lang niya ang oras natin. Tahimik na nag-usap ang mga tao. Bagamat naramdaman ng ilan sa mga nakatatandang henerasyon na ito ay hindi makatarungan, hindi sila handang masaktan si Zhao Chanjian at ang kanyang anak para lamang sa isang alagad ng sekta ng sangay. Mabuti. Hindi ako tatakbo. Tumawa ng mapait si Zhao Fang nang huminto siya. Bata, kunin mo ang aking espada. Nagpasalamat si Zhao Yijan sa kanyang ama. Tumayo si Zhao Chanjian habang nasa likod ang kanyang mga kamay, bahagyang nakangiti. Sa puntong ito, ang ilang mga tao, tulad ni Zhao Kun, ay may maningning na mga mukha. Tumingin si Zhao Zu sa pamilyar na figure at bumantong hininga. Mayroon siyang masalimuot na pakiramdam sa kanya, may simpatiya, malamig. Nang ang cold flowing sword ni Zhao Yijan ay papalapit kay Zhao Fang, ang huli ay hindi gumawa ng anumang hakbang para umiwas. Angry Dragon Fists. Inilagay ni Zhao Fang ang lahat ng kanyang galit sa suntok na ito. Mayabang. Umiling ang mga matatanda. Napabuntong hininga din ang pangunahing hukom. Walang silbi. Wasakin. Tumawa si Zhao Yijan habang winawagayway ang kanyang kumikinang na espada. Buksan. Huminga ng malalim si Zhao Fang habang naglalabas siya ng napakalakas na aura. Isang malabong berdeng kinang ang lumitaw sa mga braso at kamao ni Zhao Fang. Napakaganda nito sa ilalim ng sikat ng araw. Bago dumating ang kamao, tinamaan na ng hangin ang katawan ni Zhao Yijan. Pang! Dahil si Zhao Fang ang nasa gitna, ang alikabok sa ilalim ng hindi nakikitang puwersa ay dahan-daang lumutang paitaas. Ano? Yun. Ito ay. Ang pangunahing hukom ay tumayo. Puno ng pananabik ang mukha niya. Hindi maganda. Ang ekspresyon ni Zhao Chanjian ay naging pangit. Ano ang nangyayari? Naramdaman ni Zhao Yijan ang isang hindi kilalang pressure patungo sa kanya, kaya hindi siya makahinga. Maging ang bilis ng kanyang espada ay limitado. Sa kanyang mga mata, ang kamao ni Zhao Fang ay parang umaatungal na dragon. Dang! Krop! Iniluwa ni Zhao Yijan ang isang subo ng dugo. Klang! Ang kanyang espada ay nahati sa 2 piraso at nahulog sa lupa. Mayroon ding hindi nakikitang puwersa na naglakbay sa pamamagitan ng espada at damaloy sa kanyang katawan. Napaungol si Zhao Yijan habang siya ay napaatras 20 metro. Habang ibinababa ni Zhao Fang ang kanyang kamao, dahan-daang bumagsak ang alikabok pabalik sa lupa. Hindi alam kung gaano nakatagal ang lumipas, may sumigaw. Inner strength ng martial path. Inner strength. Isang malabong berdeng liwanag ang bumungad sa buong katawan ni Zhao Fang.